Nag-sleepover ka sa bahay ng classmate mo para mag-movie night. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may isang nakakapanindig balahibo na banta ang narinig mo na isinigaw mismo sa tenga mo sa lingwaheng hindi pamilyar sa'yo. Anong gagawin mo? Babaliwalain mo ba ito? O kakaripas ka ng takbo palayo? Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, itago na lang ninyo ako sa pangalang Karen Corpus, 28 years old, taga Dumaguete City. Madalas akong nagsusubaybay ng bagong upload ninyo dito sa TikTok. Dati, medyo natatakot pa ako tuwing nakikinig ng kwento ninyo tuwing gabi. Pero dahil sa madalas na pakikinig, nasanay na ako sa boses ninyo at sa katunayan, ginagawa ko na itong papatulog sa gabi mga stories ninyo. Kasi maliban sa nare-relax ako, ay nakakatulog din talaga ako. At sana maitampok din sa page ninyo itong kwento ko. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy o paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Follow o subscribe mo na rin si Mystery para lagi kang updated sa mga kwento ng kababalaghan. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga kakaibang nilalang na hindi taga-mundo natin. Nung grade 3 ako, kwento ng mama ko, may mga ilang pagkakataon daw siyang tinawagan ng homeroom teacher ko sa school kasi nawawala ako. Hindi raw ako mahanap, pero natitiyak daw ng teacher ko na hindi ako nakalabas ng school kasi sarado ang gate kapag oras ng klase at hindi rin basta-basta makakaalis ang estudyante kapag walang kasamang guardian na sundo. Sa ilang beses daw akong nawala, ito rin daw yung mga panahon nagkakagulatan din sa waiting area ng mga sundo. Kasi bigla-bigla na lang daw akong lumilitaw sa likurang bahagi nito. At madalas, nakikita daw akong nakaupong patingkayad na nagsasalita mag-isa. Para daw akong may kinakausap na di nila nakikita. Kaya lang tuwing tinatawag daw ako at bumabalik sa aking kamalayan, hindi ko na raw maalala ang mga nangyari. Kinalaunan, nakita na lang daw ng mama ko yung mga drawings ko. At dun sa mga drawings ko, makikita yung waiting area ng mga guardians. Ginuhit ko rin daw yung sarili ko na naka-uniforme kasama ang 3 maliliit na nilalang na ayon sa mama ko ay kahawig ng mga duwende. Minsan din daw akong tinanong ng mama ko kung sino ang 3 kasama ko sa drawing, na sinagot ko naman na friends ko. Hindi man nakumpirma kung may katotohanan ba yung drawings ko o may kinalaman ba yun sa madalas na pagkawala ko sa school o tanging bunga lamang iyon ng malikot kong imahinasyon bilang bata, sapagkat wala akong maalala kahit hanggang ngayon na malaki na ako. Ang tanging naaalala ko lang ay habang lumalaki ako, ang madalas kong nakikita ay mga taong yumao na. Gaya na lamang noong namatay ang kababata ng ate ko, na nung huling gabi ng kanyang lamay ay nakita ko siyang nakatayo sa lugar na madalas niyang tinataniman. Nakangiti ito ng payapa habang nakatingin sa akin nang madaan ako isang gabi sa gilid ng kalsada katapat lamang mismo ng kanyang hardin. At nung mga panahong iyon, napagtanto ko na totoo pala talaga yung mga nakikita natin sa palabas na Magandang Gabi Bayan tuwing Halloween special, na kung saan ang multo ay parang may dim light sa kanilang mukha. Saktong ilaw lang para maaninagan ito at pakilala ang mukha. Dati, hindi ako natatakot tuwing nakakakita ako ng mga multo kasi sanay na ako makita sila. Sa kabutihang palad,
wala namang ginawang masama ang mga nagpakita sa akin. Kaya marahil, naging kampante na rin ako kapag nararanasan ko iyon o nakikita sila. Ngunit ang bukas na third eye ko ay bigla na lang nagsara nang ako ay 13 years old. Merong nangyari sa akin ng panahong ito na labis kong ikinatakot at muntik ko nang ikinapahamak. Nangyari ang insidenteng ito nung minsan akong mag-sleepover sa bahay ng kaklase ko. Tatawagin na lamang natin sa pangalang Riza. Si Riza ay nakatira sa isang subdivision na malapit lang sa bahay namin. Ang bahay ni Riza ay malaki at nakatayo sa dulong bahagi ng subdivision. Sa harap ng bahay ay may mga matataas na damo at mga punong kahoy at ang agwat ng kabahayan sa loob ng subdivision ay malalayo sa isa't isa. Maaliwalas ang bahay nila Riza, ngunit nakakabingi ang katahimikan doon. Nung 13 years old ako, masasabi kong isa akong batang makulit at madaldal, pero in a fun way I would say. Dahil movie marathon ang sadya namin sa pag-sleepover, nagpunta muna kami sa kitchen nila Riza para mag-ready ng chips at magluto ng cropek. Kasama naming magluto ang kapatid ni Riza na si Ate Rhea. Nasa tansya ko ay may 5 taon ang agwat ng edad sa amin at ang isa pa naming kaklase na si Jelay. Habang nasa kitchen kami, isang bagay ay nakakuha ng aking pansin. Isang malaking bakal na nakatayo sa gitna mismo ng kanilang kitchen. Nung makita ko ang bagay na iyon, hindi ko napigilan ang sarili kong pansinin ito at usisain. Riza, anong bagay na to? Dating poso yan. Pero nasira na at di na ginagamit. Oo nga no. Ngayon ko lang napagtanto na katawan pala ito ng poso. Pero curious question lang, ba't hindi ito siya pinapatanggal? Ayaw ni Mama, hayaan lang daw dyan. Ganun ba? Naisip ko lang kasi kung hindi ba siya nakakaabala tuwing kumikilos kayo rito sa kitchen. Kasi gitnang-gitna talaga siya Medyo hindi safe kumilos hanggang hindi siya inaalis. Oo nga kaso wala kaming magawa. Ayaw kasi talaga ni Mama ipatanggal. Hayaan lang daw dyan. Kaya ayan, andyan lang siya. Nung ginagawa pa lang ang bahay na to, nakatayo na yan dyan. Mas nauna pa nga yung poso na yan tumira sa amin dito Pabirong banggit ni Riza. Natapos ang usapan namin tungkol sa poso at bumalik na sa sala para makapag-movie marathon. Enjoy na enjoy kami nung gabing iyon. Puro halakhak at kilig kami dahil sa mga chick flick at rom-com movies na pinanood namin hanggang sa makatulog na kaming lahat sa sala. Kinaumagahan, maaga kaming gumising para mag-freshen up at kinalaunan, nagtungo na sa hapagkainan nila Riza para mag-breakfast. Ang sarap ng kinain namin. May sinangag, hotdog, tosino, scrambled egg at tuyo na may kamatis. Perfect combi talaga for breakfast. Umaga pa lang, maganda na ang mood naming lahat at nagtatawanan na naman. Nang matapos na kaming kumain, nagtungo si Jelay sa lavatory ng CR para mag-toothbrush. Si Ate Rhea naman ay dumiretso sa kwarto niya at ako naman ay tinulungan si Riza sa pagligpit ng mesa. Naunang nagtungo si Riza sa kusina at sumunod naman ako. Dala-dala ko nung panahon na yon ang 4 na platong nakapatong na pinagkainan namin. Dumaan ako sa may poso, ngunit nakakaisang hakbang pa lamang ako mula sa poso ay bigla akong natigilan at nanigas sa kinatatayuan ko. Sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, nadigas ang katawan ko. Hindi ako makahakbang pa, hindi ako makapagsalita. Parang may kung anong puwersang kumuha ng kakayanan kong gumalaw at magsalita ng mga panahong iyon. Ang tanging narinig ko lang ay isang boses. Boses na isang babae na sa alaala ko ay parang nasa tenga ko lamang ang mga labi.
Ganon kalapit ang pinagmumula ng boses na narinig ko. Ang boses na narinig ko ay boses ng isang nanggagalaiti sa galit na nasa lengguaheng hindi Filipino, hindi rin Ingles o Bisaya. Pero kahit nasa lengguahe man ito na hindi ko tukoy, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naiintindihan ko ang ibig nitong sabihin. Umalis ka dito. Huwag ka nang babalik kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Ito ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko mula sa boses na naririnig ko. Sa aking pagkakatanda, ito ang piraso ng mga tunog na aking narinig. Inka di shed, inka di shed, inka di shed, nereidas alumbitibe noris. Hindi ko man nakita ang nilalang na nagmamay-ari ng boses na iyon, isa lang masasabi ko. Hindi iyon pangkaraniwang nilalang, hindi rin iyon multo o engkanto. Mula sa aking paninigas, bigla akong natauhan nung marinig ko ang malakas na tawag sa akin ni Riza. Karen! Akin na yan! Karen! Karen! Yuhu! Hoy, Karen! Anong nangyayari sa'yo? Ba't ka nakatulalang nakatayo dyan? Okay ka lang? Okay lang ako. Kanina pa ba ako nakatulala? Oo, kanina pa. Mga 3 minutes na siguro. Nakailang tawag na nga ako eh. Hindi lang kita mahawakan kasi puno ng bula yung kamay ko. Ano ba nangyari sa'yo? Umalis ako ng kusina at nagtungo sa sala. Sinundan ako ni Risa na siya namang tawag kay Jelay at Ate Rhea. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa kanilang tatlo na siya namang ikinatakot nila. Gayunpaman, ang kwento ko ay sinundan naman ni Ate Rhea na siyang sabi, hindi raw nila alam ang buong kwento tungkol sa poso. Ang tanging alam niya lang ay, kaya ayaw daw itong ipatanggal ng mama nila dahil ito lang daw ang makakapagbigay proteksyon sa kanila. Hanggang doon lang daw ang tanging na ibahagi sa kanya ng mama nila ni Risa. Matapos magbahagi si Ate Rhea, ay nagyaya na rin ako kay Jelay na umuwi na kasi parang biglang sumama ang aking pakiramdam ng mga sandaling iyon. Sumang-ayon naman si Jelay, kaya umuwi kami. Matamlay akong dumating sa bahay namin na siya namang napansin agad ng lolo ko. Apo, ano nangyari sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, hindi ko na nagawang tumugon pa sa lolo kaya dali-dali niyang hinawakan ang noo ko para i-check kung may lagnat nga ako. Aba, nag-aapoy ka sa lagnat. Saan ka ba napadpad at ganyan kataas ang lagnat mo? Inasikaso ako agad ng lolo't lola ko nung mga sandaling iyon at pinainom ng gamot. Kaya lang, hindi pa rin bumababa ang lagnat ko hanggang sa tumirik na ang aking mga mata na siya namang ikinabahala nila. Dali-dali nila akong dinala sa emergency. Kung ano-anong laboratory test ang pinagawa sa akin. Walang malinaw na paliwanag na ibigay ang doktor sa lolo't lola ko dahil lumabas na normal lahat ng test results ko. Ang tanging na ipaliwanag lamang niya ay ang pagtirik ng aking mga mata na dulot ng convulsions dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Ngunit tiniyak din niyang wala akong anumang impeksyon sa katawan. Kaya't pinainom lang ako ng gamot para sa lagnat at pinauwi na rin kinalaunan dahil stable naman ang aking kalagayan at tanging lagnat lamang ang meron ako. 2 araw na ang nakakalipas na hindi pa rin umuokay ang aking lagay sa mga gamot na iniinom ko. Kaya nagpasya ang aking lolo't lola na dalhin ako sa kakilala nilang albularyo. Sa aking naalala, butbot ang uri ng panggagamot na ginawa sa akin gamit ang luya. Ang butbot ay isang tradisyonal na panggagamot na tumutukoy sa masahe o haplas na kadalasan ay ginagawa ng isang manghihilot gamit ang lana o herbal oil, luya at iba pang dahon. Ngunit kung ang butbot ay ginagawa ng isang albularyo, may kasama itong dasal, orasyon o ritual. Sa aking naalala,
Ang luya ay pinahid sa aking noo, pahugis krus. Ganon din sa aking mga braso, palad, paa at talampakan. Hinipan din ang luya sa aking bunbunan habang may binibigkas na orasyon o dasal ang albularyo. Habang ginagawa ang lahat ng ito, unti-unti ring binabalatan ng albularyo ang luya gamit ang kanyang kuko at tinatapon ang balat palibot sa akin. Nang matapos ang butbot, nakita kong tinignan ng albularyo ang hugis ng luya na natitira sa kanyang kamay. Nawari, hinuhulaan kung anong bagay ang mahahalin tulad niya rito. Ano kayang hugis ito? Kakaiba ito ha. Nakita ko ang hugis ng luya ng mga sandaling iyon at sobrang gulat ko na makita ko ito sapagkat alam ko kung ano ito. Ito'y kawangis ng hugis ng katawan ng isang poso na sa mga panahong iyon, meron pang mahabang manipis na tangkay na parang sumisimbolo ng hawakan ng isang poso. Habang nakatingin ako sa luya ay biglang nagsalita ang albularyo. Ay naputol? Ano ito? Poso na walang hawakan? Nung marinig ko ang mga salitang iyon, natakot ako sa maaari pang sabihin ng albularyo. Inday, saan ka bang bahay napunta na merong sirang poso? Hindi ako nagsalita, yumuko lang ako. Inday, magsabi ka ng totoo kung gusto mong gumaling. Napilitan akong sabihin sa albularyo ang tungkol sa poso sa bahay nila Riza. Pero hindi ko sinabi ang tungkol sa boses na narinig ko. Ayon sa albularyo, hindi basta-bastang nilalang ang nakabati sa akin. Isang nakakatakot, maitim at masama raw ito. Mabuti na lang daw at umalis ako agad sa bahay ng kaibigan ko. Dahil kung nagtagal pa raw ako roon, baka hindi na raw ang totoong ako ang umuwi sa bahay namin. Mahigpit din ang kanyang paalala na kailanman ay wag na akong babalik sa bahay na iyon. Sapagkat ang katawan ko raw ay parang isang lagusan, madaling sakupin, madaling tawirin ng mga nilalang na hindi nabibilang sa mundong ito. Bago kami umuwi, sinabihan ako ng albularyo na magdasal bago umalis at magdasal ulit bago matulog at gawin daw namin ito kasama ang lolo't lola ko. Sa awa ng Diyos, nawala ang mataas na lagnat ko. Hindi pa nag-iisang oras pag alis namin sa bahay ng albularyo. Bumalik na rin ang sigla ko at tuluyan ng gumaling. Kasabay ng pagkawala ng lagnat ko, ay nawala rin ang kakayahan kong makakita, makarinig, o makaramdam pang muli ng mga nilalang na hindi taga rito. Kahit iyong mga kaluluwa ng tao. Marahil nagawang maisara ng albularyo ang aking third eye, o maaaring ako rin mismo ang may gawa nang hindi ko nalalaman kung paano. Ikaw, naranasan mo na rin bang mabuksan ang iyong third eye? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, ang pagkakabukas nito ay nagsisilbi lamang paalala na kung totoo man ang mga nilalang sa dilim, mas higit na totoo ang liwanag na hindi matatalo kailanman dahil sa buo at matibay na pananampalataya mo. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.